May masalimuot na ugnayan sina Camilla at William. Ayon sa may akdang si Christopher Anderson, tinitiis lamang siya ni William. Matagal na umanong, may bahagyang takot si Camilla kay William. Opisyal ng kumilos si Prinsipe William upang bawasan ang impluwensya ng pribadong pamilya ni Reyna Camilla sa loob ng pinakamalapit na sirkulo ng maharlikang pamilya. Ang matatag na hakbang na ito ay hindi basta-basta nangyari. Nagsimula umano ang lahat matapos ang isang lihim na pagpupulong sa pagitan ni William at Andrew Parker Bowles, ang dating asawa ni Camilla. Sa naturang pagkikita, iniulat na ibinunyag ni Andrew ang matagal nang nakabaong katotohanan tungkol sa kung paano tahimik na pinalawak ni Camilla ang kaniyang impluwensya. Unti-unti umano niyang inilapit ang kaniyang anak na si Tom Parker Bowles, ang kaniyang anak na babae na si Laura Lopez, at ang buong malapit na pamilya niya sa mga pribilehiyong kaugnay ng maharlikang kapangyarihan. Bunga nito, ang mga lihim na matagal na umanong itinago ni Camilla ay nagsisimula ng lumitaw. Hindi na nag-aksaya ng oras si William upang kumilos. Biglang binawi ang ilang imbitasyon. Inalis ang mga hindi opisyal na pribilehiyo. Ang mga pintuang dating bukas na bukas para sa pamilya Parker Bowles ay nagsimulang magsara ng isa-isa. Umabot sa sukdulan ang tensyon ng matuklasan ni Camilla na ang kaniyang mga anak at apo ay sistematikong itinutulak palabas mula sa bilog ng kapangyarihang matagal niyang binuo. Ngayon, galit na galit si Camilla. Nanatiling malamig at matatag si William, habang si Haring Charles III naman ay naiipit sa gitna ng banggaan sa pagitan ng kaniyang makapangyarihang asawa at ng tagapagmana ng trono. Ano nga ba ang eksaktong ibinunyag ni Andrew Parker Bowles na nagtulak kay William upang magbigay ng ganoong kabigat na huling pa siya? At paano naman gaganti si Camilla habang unti-unting gumuho ang kaniyang lihim na imperyo sa loob ng monarkiyang Britaniko? Si Prinsipe William, ang tagapagmana ng trono ng Britanya, ay isang lalaking laging humaharap sa publiko ng may kalmado at walang kapintasang tindig. Dala niya sa kanyang mga balikat ang bigat ng hinaharap ng monarkiya. Sa isang tahimik na silid, naupo siya sa tapat ng isang kakaibang panauhin, si Andrew Parker Bowles, isang retiradong opisyal ng hukbo na taglay pa rin ang anyo at asal ng lumang aristokrasya ng London. Bagaman ang kaniyang muka ay malalim ng nabakas ng panahon at ng mga matagal na itinatagong pagkabalisa, likas na masalimuot at sensitibo ang ugnayan ng dalawang lalaking ito. Si Andrew, ang dating asawa ni Reyna Camilla, ang kasalukuyang asawa ni Haring Charles III. Sa loob ng maraming dekada, pinili ni Andrew ang katahimikan. Nanatili siya sa gilid ng kinang at kontrobersya ng palasyo at pinanatili ang magalang na distansya mula sa maharlikang pamilya upang maprotektahan ang kaniyang pribadong buhay. Ngunit ang lihim na pagpupulong na iyon sa huling bahagi ng hapon ay hindi simpleng salo-salo para sa tsaa. Dala ito ng mga alon ng pagbabagong unti-unting gumagalaw sa loob ng mga pader ng palasyo mula ng koronahan si Haring Charles III. Matamang tinitigan ni Andrew Parker Bowles ang umiikot na singaw mula sa kaniyang tasa ng Techea, na para bang maingat niyang tinitimbang ang bawat salitang bibitawan bago pumasok sa ipinagbabawal na teritoryo ng nakaraan. Nang sa wakas ay magsalita siya. Ang mababa ngunit malinaw niyang tinig ay nagbukas ng ganap na bagong kabanata sa pag-unawa ng batang
prinsipe. Hindi nag-atubili si Andrew na alisin ang makintab na tabing mula sa hilaw na katotohanan tungkol kay Camilla, ang babaeng nakasama niya sa buhay sa loob ng maraming taon. Ikinuwento niya ang mga araw bago pa man opisyal na makapasok si Camilla sa mga tarangkahan ng palasyo. Inilarawan niya kung paano matiyaga at mahusay na hinabi ni Camilla ang masalimuot na lambat ng koneksyon sa loob ng aristokrasya ng Britanya. Hindi umano yon nagkataon lamang. Sa halip, isa raw itong maingat na kinalkulang estratehiya upang palawakin ang kaniyang personal na impluwensya at maglatag ng matibay na pundasyon para sa isang posisyong hindi madaling matinag sa hinaharap. Tahimik ngunit matamang nakinig si William. Bahagyang kumunot ang kaniyang noo. Bawat salita ni Andrew ay tila mabigat na martilyong tumatama sa likas na pagbabantay ng isang lalaking sinanay upang protektahan ang kongkorona. Inamin ni Andrew na sa likod ng mapagkumbaba at mapagmahal na anyo ni Camilla noong una siyang ikinasal kay Prinsipe Charles, nakatago ang isang pangmatagalang plano. Ang ilapit ang sarili niyang pamilya, kabilang ang kanyang anak na si Tom Parker Bowles at anak na si Laura Lopez, sa sentro ng kapangyarihan ng maharlikang pamilya. Ayon kay Andrew, nasaksihan niya mismo kung paano unti-unting inayos ang paglitaw ng kanyang mga anak sa mga simbolikong okasyon. Mula sa opisyal na mga seremonya ng estado hanggang sa mahahalagang pribadong pagtitipon ng mga piling tao. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay lehitimo sa presensya ni Tom at Laura sa ilalim ng anyong pamilya ng reyna ay isang maselang maniobra upang makinabang ang pamilya Parker Bowles mula sa tumataas na katayuan ni Camilla. Sa ganitong paraan, nabuo umano ang isang hindi opisyal ngunit makapangyarihang bilog ng impluwensya sa mismong puso ng monarkiya. Ang katapatan ni Andrew Parker Bowles ay hindi raw nagmula sa masamang hangarin, kundi sa pag-aalala ng isang lalaking nauunawaan ang mga patakaran ng larong aristokratiko. Kapag lumabo ang mga hangganan, sumusunod ang kaguluhan. Agad na nagpaalab ng matinding pagkabalisa kay William ang mga pag-aming ito. Sa matagal na panahon, pinanghawakan ng prinsipe ng Wales ang isang pangunahing prinsipyo. Ang tuwirang linya ng pagmamana sa korona ng Britanya ay kailangang manatiling nag-iisang dalisay na sentro. Ang mga pribilehiyo nito ay hindi dapat maibahagi sa anumang panlabas na sangay ng pamilya. Ang tahimik na pag-angat at pagpasok ng angkan ng Parker Bowles na nalantad sa pamamagitan ng mga detalyeng inilatag ni Andrew ay tumawid sa pulang guhit ni William. Nagsimulang gumapang sa isipan niya ang takot na ang hangganan sa pagitan ng lehitimong maharlikang pamilya at ng pribadong kamag-anak ng kaniyang madrasta ay nagiging mapanganib na manipis. Naisip niya ang isang hinaharap kung saan maaabuso ang mga maharlikang pribilehiyo at kung saan ang posisyon ng kaniyang sariling mga anak, ang nararapat na mga tagapagmana, ay maaaring malagay sa alanganin dahil sa isang impluwensyang hindi nagdadala ng dugong Windsor. Ang pangambang iyon ay naging malamig at matatag na pagpapasya. Nang matapos ang pag-uusap at umalis si Andrew Parker Bowles, iniwan niya ang silid sa isang nakababahalang katahimikan. Nanatiling hindi gumagalaw si William sa kaniyang upuan. Napadako ang kaniyang tingin sa bintana kung saan ang unti-unting pagdilim ay nilalamon na ang dapit hapong bumabalot sa mga hardin ng palasyo. Isang lihim na paghaharap ang malapit nang magsimula. Tumayo si Prinsipe William at inayos ang kaniyang jacket. Nakarating na siya sa isang mahalagang pasya.
agad niyang rerepasuhin ang buong papel, posisyon at hindi opisyal na pribilehiyo ng pamilya Parker Bowles sa lahat ng usaping may kinalaman sa maharlikang pamilya. Walang puwang para sa kompromiso kapag ang korona ang kailangang protektahan. Sa mga sumunod na araw, binuo ni Prinsipe William ang kanyang plano ng pagkilos. Isinagawa ito nang walang ingay, ngunit may mabigat at di nakikitang pressure. Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany sa kaniyang pribadong tanggapan, habang binubuklat ang mga dokumentong naglalaman ng mga nakatakdang maharlikang kaganapan para sa buong taon. Sa harap niya ay ang dalawa sa kaniyang pinakamalapit na tagapayo. Mga estratehikong isip na laging nananatiling malamig, maingat, at ganap na tapat sa tuwirang linya ng pagmamana. Kaunti lamang ang sinabi ni William. Tinapik lamang niya ng kaniyang daliri ang mga pangalang nakasulat ng makapal sa pansamantalang listahan ng mga panauhin. Tom Parker Bowles at Laura Lopez. Ang kaniyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Isang malinaw na senyales ng utos na hindi na mababawi. Tahimik ngunit masusing nagsimula ang pagsusuri sa mga hindi opisyal na pribilehiyo sa loob ng mga tanggapang administratibo ng palasyo. Direktang iniutos ni William ang paghihigpit ng mga patakaran tungkol sa pagpasok sa mga limitadong lugar. Gayon din ang muling pagsusuri sa mga talaan ng paggamit ng mga maharlikang pasilidad at akses na dati ay hindi gaanong napapansin. Mga sasakyan ng maharlikang pamilya at binawi ang mga natatanging imbitasyong minsang tahimik na inaprubahan sa ilalim ng pagpapaluwag ng reyna. Bawat hakbang ng prinsipe ay matatag at tiyak, kasing ingat ng galaw ng isang siruhano na naghihiwalay ng banyagang laman mula sa isang buhay na katawan. Alam niyang nagpapasimula siya ng isang panloob na unos, ngunit ang kaniyang tungkuling protektahan ang kabanalan ng korona ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pag-aalinlangan. Mabilis na nagdulot ng unang mga bitak ang sistematikong pagbabagong ito. Sa mga sumunod na charity event at diplomatikong pagtitipon, kapansin-pansin ang pagkawala ni na Tom at Laura sa mga taong may matalas na mata. Mula sa pagiging regular na mga panauhing pandangal sa unahang hanay, malapit sa kanilang makapangyarihang ina, unti-unti silang naitulak sa gilid sa isang maingat at magalang na paraan. Ang mga espesyal na pass na dati nilang ginagamit upang malayang makapasok sa mga palasyo ng maharlikang pamilya ay biglang idineklarang paso na at kasalukuyang sumasailalim sa pag-update ng regulasyon. Si Tom Parker Bowles, na sanay sa atensyon ng media dahil sa kaniyang katayuan bilang anak ng reyna, ay nagsimulang makaramdam ng malamig na pakikitungo mula sa mga tauhan ng protokol. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayoy tumitingin na lamang sa kanya ng may malayong formalidad ng burokrasya. Napansin din ni Laura Lopez na ang mga imbitasyon sa pribadong pagtitipon ng aristokrasya ay biglang naging madalang, na para bang may di nakikitang kamay na nagtanggal sa pangalan ng kaniyang pamilya mula sa pinakamalapit na sirkulo. Nangyari ang pagliit ng impluwensyang ito ng napakatahimik, kaya noong una ay hindi pa naghinala si Camila. Ngunit nagbago ang lahat nang may isang di inaasahang insidente sa administratibong tanggapan ng Buckingham Palace. Habang naghahanda para sa isang pagtanggap sa dayuhang delegasyon, nasulyapan ni Camila ang huling seating chart na inaprubahan ng tanggapan ng prinsipe ng Wales. Ganap nang nawala ang mga pangalan ng kaniyang mga anak at pinalitan
ng mga lehitimong dugong Maharlika at mga opisyal ng pamahalaan. Nang tanungin niya ang pinuno ng protokol ng may hayag na pagkainis, yumuko lamang ang opisyal, iniwas ang kaniyang tingin at sumagot sa magalang, ngunit mekanikal na tinig na sinusunod lamang nila ang bagong pamantayang alituntunin sa seguridad at protokol ng pagmamana. Sa sandaling iyon, isang lamig ang gumapang sa gulugod ni Camila. Natigilan siya sa pasilyo ng palasyo. Mahigpit na nakakapit ang kamay sa folder ng mga dokumento hanggang sa mamuti ang kaniyang mga buko. Hubad na hubad sa kaniyang harapan ang hilaw na katotohanan. Isang sistematikong kampanya upang linisin at alisin ang impluwensya ng kaniyang pamilya, ang walang awang isinasagawa nang hindi man lamang siya ipinaalam o kinonsulta. Ang pagkaunawang si William, ang anak ni Charles, at ang lalaking sinubukan niyang panatilihan ng kapayapaan sa loob ng maraming taon, ay naglakas loob na lampasan siya at umatake ng ganoon kalupit, ay nagpadagundong sa kanyang dibdib sa galit at kahihiyan. Habang pabalik sa kanyang pribadong silid, naramdaman ni Camilla ang malalim na pag-iisa sa paligid niya. Habang nakatingin sa mga larawan ng mga Maharlika na nakasabit sa kahabaan ng pasilyo, napagtanto niya na ang anino ng kapangyarihang maingat niyang binuo para sa pamilya Parker Bowles sa loob ng mahigit 2 dekada ay mabilis na lumiliit sa ilalim ng kamay ng batang tagapagmana. Nagsimulang mag-ugat sa kanya ang pait at takot. At itinulak siya nito na humanap ng paraan upang gumanti at protektahan ang kinabukasan ng kaniyang mga anak bago pa mahuli ang lahat. Ang maliit na drawing room na nakatago sa kaibuturan ng Kensington Palace ang naging entablado ng isang nakakasakal na sagupaan sa pagitan ng 2 lihim na puwersa ng monarkiya. Si Camilla mismo ang naghahanap kay William isang maagang umaga, habang ang hamog ng London ay mahigpit pang nakakapit sa matatandang salaming bintana. Pumasok siya na may tindig ng isang matriarka, pilit na pinananatili ang kanyang karaniwang kalmadong anyo, bagaman hindi na itago ng kaniyang mga mata ang malamig at matalim na kinang. Umupo siya ng diretso sa tapat ni William. Inayos ni Camilla ang tiklop ng kaniyang Amerikana. Isang banayad na kilos upang pakalmahin ang sarili bago niya ilatag ang kaniyang mga psikolohikal na baraha. Nagsimula siya sa maingat at kalkuladong pananalita. Ipinaalala kay William ang mga sakripisyong ginawa niya para sa katatagan ng pamilya sa loob ng maraming taon. Habang banayad, ngunit malinaw na ipinaparamdam ang kaniyang pagkadismaya sa mga di-karaniwang pagbabagong tumatama kina Tom at Laura. Sinubukan ni Camilla na ilihis ang pag-uusap tungo sa pagmamahal ng pamilya, panloob na pagkakaisa, at pampublikong imahe ng Maharlikang sambahayan. Umaasa siyang ang kaniyang malumanay, ngunit matatag na tindig ay mapipilit ang batang prinsipe na umatras. Ngunit sa harap ng nakatagong pag-atake ng kaniyang madrasta, nanatiling nakakabahalang malamig si William. Hindi niya iniwasan ang tingin ni Camilla. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa kanya. Taglay ang di natitinag na pagpapasya ng isang lalaking hawak ang kapalaran ng korona. Ang tanging kilos ni William ay ang maluwag na pagdaup ng kaniyang mga kamay na ipinatong niya sa ibabaw ng mesa. Nang magsalita siya, mababa ang kaniyang tinig, ngunit dala nito ang bigat ng isang utos na hindi maaaring tawaran. Tumanggi si William na makipagtalo batay sa emosyon. Binaligtad niya ang usapin sa pamamagitan ng pagbanggit sa pinakamataas na prinsipyong konstitusyonal at sa tungkuling protektahan ang integridad at kadalisayan ng tuwirang linya ng pagmamana. Para sa kanya, anumang hindi opisyal na pribilehiyo
ay isang butas na maaaring maglagay sa kredibilidad ng trono sa panganib. Ang matatag na tingin ni William at ang bahagyang paninigas ng kanyang ang pinakamalinaw na pahayag. Sa harap ng kapalaran ng monarkiya, walang puwang para sa anumang panlabas na sangay ng pamilya na makialam. Ang ugnayan ng dalawa, na matagal nang nababalutan lamang ng manipis na kagandahang asal habang nagtatago ng kapwa paghamak, ay opisyal nang bumagsak sa matinding tensyon. Walang panig ang handang umatras. Malinaw na naramdaman ni Camilla ang matibay na muog na itinayo ni William sa kaniyang harapan. Isang pader na binuo mula sa malamig na kawalang pakialam at mga batas na hindi mababago. Hindi pinahintulutan ng pagmamataas ng isang babaeng maraming unos ng nalampasan upang makamit ang kaniyang kasalukuyang posisyon na tanggapin niya ang ganoong kapait na pagkatalo. Nang mapagtanto niyang imposibleng mapahinuhod si William sa pamamagitan ng sarili niyang pangungumbinsi, agad na nabuo sa isipan ni Camilla ang isa pang plano. Tumayo siya at lumabas ng silid na may malamig at formal na tango. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng hinanakit at matibay na pagpapasya. Alam niyang kailangan niya ng mas malaking sandigan ng kapangyarihan upang baligtarin ang sitwasyon. Nang mismong hapong iyon, nagpasya si Camilla na lumapit kay Haring Charles III. Dumating siya sa aklatan ng hari sa Clarence House, taglay ang isang anyong maingat na inihanda upang magmukhang pagod at marupok. Pagkaupo niya sa silyang malapit sa kaniyang asawa, mahusay niyang ginamit ang kahinaan ng isang ina na nakikitang ang kaniyang mga anak ay tinatrato ng hindi makatarungan at itinataboy na parang mga estranghero sa loob ng sarili nilang pamilya. Walang tigil siyang naghinagpis, ginamit ang napipigil na luha at ang emosyonal na ugnayang nabuo nila sa loob ng maraming dekada upang palambutin ang puso ng hari. Umaasa siyang kikilos si Charles, gagamitin ang kaniyang kapangyarihan bilang soberano upang pagsabihan si William at ibalik ang katarungan para sa pamilya Parker Bowles. Nakinig si Haring Charles III sa mga pakiusap ng kaniyang asawa habang ang mga guhit ng pagod ay malalim na nakaukit sa kaniyang noo. Nalagay ang hari sa isang napakasakit at napakahirap na kalagayan. Naiipit siya sa pagitan ng kaniyang malalim na pagmamahal at katapatan sa asawang dumaan sa napakaraming unos sa kaniyang tabi at ng kaniyang pinakamataas na paggalang sa tagapagmana ng trono. Ang lalaking nagpapatupad ng mahigpit na hakbang para sa kinabukasan ng sambahayang Windsor. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana habang ang kaniyang mga kamay ay nakadaop sa likod. Bahagyang nanginginig. Tumingin si Haring Charles sa bakanteng patio sa labas. Ang kaniyang buntong hininga ay nilamon ng katahimikan ng silid. Isang palatandaan ng masakit na tunggaliang nagaganap sa loob niya habang nakatayo siya sa bingit sa pagitan ng pagiging asawa at pagiging hari. Bago pa man makahanap si Haring Charles III ng paraan upang makatakas mula sa sariling paghihirap ng kalooban, isa pang malakas na agos ang gumalaw sa loob ng palasyo. Itinulak ang digmaan para sa korona tungo sa mas marahas na yugto. Sa isang luma at lihim na aristokratikong club sa puso ng London, isang lugar kung saan ang mga pag-uusap ay tila naririnig lamang ng mga pader na balot ng katad at ng malalabong ilaw na kulay amber. Muling lumitaw si Andrew Parker Bowles. Taglay niya ang tindig ng isang lalaking nagpasyang bitiwan na ang lahat ng pagpipigil upang protektahan ang pinakamahalagang mga prinsipyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng nakakagulat
na impormasyon sa kampo ni Prinsipe William tungkol sa mga palihim na maniobra ni Camilla sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, ang mga dokumento at salaysay ni Andrew ay lumampas na sa karaniwang pagtatayo ng impluwensyang panlipunan. Tumagos ang mga ito sa mas malalim na usapin ng mga planadong kampanya ng paninira at pagpapahina. Ibinunyag niya ang tunay na dahilan kung bakit ang ilan sa pinakamalalapit at pinakamahuhusay na tagapayo ni William ay paulit-ulit na nailipat sa ibang tungkulin o misteryosong nadawit sa mga eskandalo sa media noon. Hindi iyon simpleng pagkakataon sa burokrasya. Isa raw itong masalimuot na estratehiyang inayos ng pangkat ni Camilla upang pahinain, ihiwalay, at limitahan ang pananaw ng tagapagmana ng trono. Unti-unting lumitaw ang bawat detalye. Kung paano nilapitan ang mga mamamahayag, kung paano ginabayan ang mga kampanya ng paninira mula sa mga anino ng palasyo, at kung paano isinagawa ang lahat ng may malamig at eksaktong pagkalkula. Lahat ng ito ay maingat na naitala ng mga investigador mula sa tanggapan ng prinsipe ng Wales. Nang makarating ang mga kompidensyal na ulat na ito sa kamay ng mahahalagang kasapi ng Royal Council at ng mga makapangyarihang aristokrata sa loob ng monarkiya. Isang tahimik ngunit malalim na psikolohikal na pagyanig ang sumabog. Ang mga nakatataas na courtier na matagal nang nanatiling neutral o sinubukang panatilihin ang marupok na balanse sa pagitan ng hari at ng tagapagmana ay nagsimulang muling suriin ang buong kalagayan. Napagtanto nila na ang mga kilos ni Camilla ay hindi na simpleng pagkiling sa sariling pamilya. Umabot na ito sa manipulasyon ng mismong estruktura ng kapangyarihan sa loob ng maharlikang sambahayan. Isang bagay na tuwirang nagbabanta sa katatagan ng hinaharap na paghahari. Nagsimulang kumalat ang hinala at pagkadismaya sa mga saradong silid-pulong ng Buckingham Palace. Nakita nila kay William ang kinakailangang pagbabantay, tapang at determinasyon ng isang magiging soberano. Samantala, ang imahe ni Reyna Camilla ay unti-unting nadungisan ng lawak ng kanyang personal na ambisyon. Ang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan ay naganap ng kahanga-hanga, ngunit tahimik. Ilang makapangyarihang personalidad na dati ay maingat na lumayo sa parehong kampo ang nagsimulang gumawa ng mga kilos na nagpapakitang sila ay kumikiling na sa prinsipe ng Wales. Sa mga pagpupulong ng Privy Council, mas dumalas ang mga tango ng paggalang at pagsang-ayon sa mga panukala ni William. Sa kabilang banda, ang mga kahilingan o rekomendasyong nagmumula sa tanggapan ni Camilla ay nagsimulang makatanggap ng magagalang na pagtanggi o walang tiyak na pagpapaliban mula sa mga opisyal ng administrasyon. Higit kanino man, naramdaman ni Camilla ang nagyayelong atmosperang ito. Sa tuwing naglalakad siya sa mga pasilyo, nananatiling magalang ang pagbati ng mga courtier, ngunit tila wala na itong init. Napalitan ito ng nagmamadaling pagyuko at pag-iwas ng tingin. Ang pag-iisa ay unti-unting sumasakal sa kanya na parang di nakikitang lambat. Habang nakatayo sa harap ng vanity table, sa kanyang silid at pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa malaking salamin, nakaramdam si Camilla ng tunay na takot. Ang balanse ng kapangyarihang ginugol niya ang halos kalahati ng kaniyang buhay upang ikiling sa kaniyang panig ay kumakawala na ngayon sa kaniyang mga kamay at mabilis na lumilipat sa batang tagapagmana sa paraang tila hindi na mapipigilan. Ang mga sumunod na araw ay naging mahabang ulap ng kawalan ng magagawa para kay Camilla. Habang pinagmamasdan niya ang makinarya ng kapangyarihan ni Prinsipe William
na kumikilos ng walang awa at walang pagkakamali. Ang mga desisyong higpitan ang hangganan ng maharlikang pamilya ay hindi na lamang mga babala sa papel. Naging konkretong aksyon na ang mga ito sa bawat sulok ng palasyo. Opisyal nang nawala ang huling estruktural na ugnayan ng pamilya Parker Bowles sa buhay royal. Sa tanggapan ng pamamahala ng royal estate, tahimik na binawi ang karapatan ni Tom at Laura na gamitin ang mga crown-owned holiday apartment sa Windsor. Ang mga pribilehiyong dati ay itinuturing na natural lamang, tulad ng priority transit pass sa mga paliparan o ang pagsama ng royal security personnel sa mga pribadong biyahe ay tuluyan ng naglaho. Mapait na binasa ni Camilla ang mga ulat na ipinadala ng kanyang mga pinagkakatiwalaang aide. Inilarawan sa mga iyon kung paanong ang kanyang mga anak ay kinailangang pumila sa check-in tulad ng ordinaryong mamamayan, tiisin ang mapanuring tingin ng publiko, at harapin ang malamig na pagwawalang bahala ng mga diplomatikong opisyal. Ang mismong mga taong dati ay naghahangad ng kanilang pabor. Ang pagbagsak na ito sa katayuan ng kaniyang mga anak ay malalim na tumama sa pagpapahalaga sa sarili ng reyna. Hindi kayang maupo lamang ni Camilla at panoorin ang kanyang pamilya na itinutulak patungo sa bangin ng pagkalimot. Kaya nagpasya siyang gawin ang isang huling desperadong pagsisikap. Pinili niya ang isang gabing malalim na nang si Haring Charles III ay mag-isang nakaupo sa kanyang study, napapaligiran ng makakapal na salansan ng mga dokumento ng estado at ng malamlam na liwanag mula sa lampara sa mesa. Pumasok si Camilla na hindi nataglay ang pagmamataas ng isang queen consort, kundi dala ang masakit at agarang pagdurusa ng isang ina. Lumuhod siya sa tabi ng silya ng hari. Mahigpit na hinawakan ang kaniyang mga kamay na nanginginig. Tinawag ni Camilla ang bawat alaala ng kanilang pag-ibig, bawat pangakong pinagsaluhan nila sa gitna ng mga paghihirap sa nakalipas na kalahating siglo, upang makiusap kay Charles na maglabas ng isang atas, kahit isang salita lamang, upang ihinto ang mga hakbang ni William at ibalik ang dangal at pribilehiyo ni Tom at Laura. Binigyang diin niya na ang ginagawa ni William ay hindi lamang pag-atake sa kaniyang mga anak, kundi isang tuwirang insulto sa koronang suot niya sa kaniyang ulo. Ngunit ang naging tugon ni Haring Charles III ay naghatid ng nakamamatay na dagok sa natitirang pag-asa ni Camilla. Hindi tumingin ang hari sa kaniyang asawa. Nanatiling nakapako ang kaniyang tingin sa royal seal na nasa ibabaw ng mesa, ang sagisag ng responsibilidad na mas mabigat kaysa anumang personal na pagmamahal. Sa kabila ng matinding psikolohikal na pressure mula sa asawang minahal at madalas niyang pinagbigyan, pinili ni Charles ang katahimikan. Bahagyang nanginig ang kaniyang mga balikat sa ilalim ng sutlang roba. Ngunit dahan-dahan niyang binawi ang kaniyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Camilla. Ang mga ibinunyag ni Andrew Parker Bowles tungkol sa mga plano ng pangkat ni Camilla na manipulahin ang mga tagapayo ni William ay lubos nang sumira sa tiwala ng hari. Naunawaan niya na kung kikilos siya ngayon upang protektahan ang pribadong pamilya ng kaniyang asawa, siya mismo ang wawasak sa integridad ng batas royal at magtutulak sa monarkiya sa isang malubhang krisis konstitusyonal kasama ang kaniyang lehitimong tagapagmana. Ang tahimik ngunit tiyak na pagtanggi ng hari ay tila patalim na pumutol sa huling lubid na kinakapitan ni Camilla. Dahan-dahan siyang tumayo at umatras ng isang hakbang. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa pagkabigla habang nakatingin sa pinakamakapangyarihang lalaki sa kaharian, ang lalaking minsang handang suwayin ang buong mundo
upang pakasalan siya. Ngunit ngayoy piniling tumindig sa panig ng kaniyang anak. Ang malawak na study ay biglang naging kasing lamig ng isang silidyelo. Habang pasuray-suray na bumabalik sa royal bedroom, naramdaman ni Camila ang malinaw na pagbagsak ng imperyong maingat niyang itinayo sa loob ng mahabang panahon. Bawat hakbang niya sa marangyang pulang karpet ay tila kasing bigat ng tingga. Nang magsara ang pinto ng silid tulugan, tumayo siyang nag-iisa sa gitna ng isang espasyong marangya, ngunit walang laman. Napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan sa digmaang ito ng mga korona at impluwensya. Ganap na nawala sa kanya ang pinakamalakas niyang sandigan. Natuyo na ang suporta sa loob ng royal household. Tinalikuran na siya ng hari. Ngayon, humaharap siya sa ganap na pag-iisa, lantad at walang proteksyon sa harap ng patuloy na lumalaking kapangyarihan ng bata, ngunit matatag na prinsipe ng Wales. Ang katahimikan ng hari, ang huling susi na kailangan ni Prinsipe William upang ganap na makumpleto ang kaniyang plano. Sa ibabaw ng mesa sa Kensington Palace, opisyal na inaprubahan ang isang mahalagang dokumento. Itinatag nito ang isang malinaw at mahigpit na bagong tuntunin tungkol sa staffing at protocol ng mga kaganapang may antas pang estado. Ang tuntuning ito ay kumilos na parang di nakikitang pader na bakal, permanenteng naghihiwalay sa pamilya Parker Bowles mula sa lahat ng aktibidad, seremonya at maging sa pinakamaliit na pribilehiyong kaugnay ng pangalan ng maharlikang pamilya ng Britanya. Hindi naganap ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng maiingay na pahayag sa media, kundi sa malamig na realidad sa loob ng mga tanggapang administratibo. Ang lahat ng file, listahan ng klasifikasyon, ng mga panauhin, at karapatan sa royal access nina Tom at Laura ay opisyal na inarkibo sa ilalim ng kategoryang hindi opisyal na personal na relasyon. Ibig sabihin, ang mga naunang hakbang ng paghihigpit ay naging permanente, praktikal, at hindi na mababaligtad na regulasyon, hindi lamang para sa kasalukuyang paghahari, kundi maging para sa hinaharap. Sa harap ng mapait na konklusyong ito, ikinulong ni Camilla ang sarili sa kaniyang pribadong silid sa Buckingham Palace na natiling nakasara ang mabibigat na kurtinang seda upang harangan ang mahinang sikat ng araw. Tumanggi ang reyna na tanggapin ang mapaminsalang kinalabasan. Puno ng hinanakit at kapaitan ang kaniyang puso. Paulit-ulit niyang binuklat ang kaniyang mga address book. Naghahanap ng isang pangalan, isang lumang kaalyado sa aristokrasya o isang koneksyon sa media na maaaring makatulong upang mabaligtad ang agos ng sitwasyon. Ngunit ang kaniyang mga kamay na napapalamutian ng mamahaling singsing na diamante ay bahagyang nanginginig. Isa-isang lumitaw ang katotohanan. Ang mga kontak na dati ay tapat sa kanya ay ngayon ay sumasagot na lamang sa pamamagitan ng magagalang na dahilan ng pagiging abala o sa malamig at formal na tono ng burokrasya. Walang sino man ang nangahas na isugal ang sariling kinabukasan upang kumampi sa isang reyna na ngayoy nag-iisa. Napagtanto ni Camilla na wala na siyang hawak na anumang baraha. Bawat daan ng pagtakas ay naisara na ng maingat, sistematiko, at tiyak na mga hakbang ng kanyang stepson. Samantala, ganap na kabaligtaran ang himig sa loob ng mga tanggapan ng kapangyarihan ng monarkiya. Matindi ang pagtaas ng suporta para kay Prinsipe William sa loob ng maharlikang pamilya ng Britanya at maging sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan matapos ang kaniyang matitibay na desisyon. Tahimik na hinangaan ng mga senior royal at ministro ang pagiging alerto ng prinsipe at ang kaniyang ganap na katapatan
sa kadalisayan ng linya ng dugong Windsor. Nakita nila sa kanya ang larawan ng isang napakahusay na magiging pinuno. Isang lalaking handang isantabi ang masalimuot na personal na ugnayan upang protektahan ang integridad at kabanalan ng korona. Ang magagalang na pagyuko ng mga courtier habang naglalakad si William sa mga pasilyo ng palasyo ay hindi na lamang basta obligadong etiketa. Taglay na ng mga iyon ang malalim na paghanga at katapatan. Hindi pa kailanman naging ganoon katatag at kamaringal ang posisyon ng tagapagmana ng trono. Sa wakas, ang lihim na digmaan para sa impluwensya sa loob ng mga pader ng palasyo ay umabot sa katapusan nito. Dala ang ganap na tagumpay ng lehitimong tagapagmana. Opisyal nang itinaboy ang pamilya Parker Bowles mula sa bilog ng impluwensya ng monarkiya at ibinalik sila sa nararapat nilang lugar bilang mga ordinaryong mamamayan sa labas ng mga tarangkahan ng palasyo. Nakatayo sa tabi ng mataas na bintana, pinagmasdan ni Prinsipe William ang patio sa harap ng palasyo, kung saan buong pagmamalaking kumakaway sa hangin ang royal standard. Walang bakas ng pagdiriwang o tagumpay sa kaniyang mukha. Tanging ang malamig at kalmadong pagpipigil ng isang lalaking katatapos lamang gampanan ang kaniyang pinakamataas na tungkulin. Alam niyang isinara na niya ang isang magulong kabanata ng panloob na politika ng pamilya. Kasabay nito, binuksan niya ang isang bagong panahon. Isang panahong matatag niyang pinagtibay ang kaniyang posisyon bilang magiging pinuno ng monarkiya, handang pasanin sa kaniyang mga balikat ang kapalaran ng isang buong dinastiya. Matapos ninyong mapanood ang kwentong ito, sa tingin ninyo ba ang desisyon ni Prinsipe William na ganap na ihiwalay ang pamilya Parker Bowles ay isang malupit at autoritaryong hakbang? O isa ba itong malinaw, mahinahon at kinakailangang pa siya upang protektahan ang kabanalan ng monarkiya?